Good afternoon po mga teachers. Welcome po sa tutorial class para sa paggawa po ng Google Classroom. Ayan po, no? So mapapansin nyo po, nandito po ako sa G Suite account ko po. Yung G Suite account po, na binigay po sa atin ng ating mga school ICT programmers po, yung mga teachers po na sa ICT, binigyan po tayo ng domain po o ng G Suite account. So, dahil po ako ay sa TPAS High School, nagwo-work, so ang magiging domain account ko po o yung G Suite account ko po ay ayan po, makikita nyo po, ayan po, sa TPAS po. So, from dun po sa TPAS, sabihin po nila doon sa chocolate box, di ba? Napapansin nyo po itong G Suite account. Napapansin nyo po ba yung mouse ko? Ayan po yung mouse ko. May G Suite account po. Dito po, click nyo lang po yan, mga moms. Mga moms, sir, click nyo po yan. And then, makikita nyo na po dito yung iba't ibang uri ng G Suite account na kakailanganin natin po. Pero, this time, we need Google Classroom. So, click nyo po yan. Ayan po. So, tinuro po sa atin yung iba't ibang way. Meron po, itatype nyo po yung Google Classroom dito sa server. So, ito po yung isa pong way. So, ito po, tinype ko po yung binuksan ko lamang po siya sa pamagitan po nung domain account. Papakita po ulit natin yung domain account. Ayan. Yung domain account. Make sure po na nandyan po kayo. So, sa nakikita nyo po, blanco po ito. So, no classes here. So, paano po tayo mag-create? So, dito po, sa taas, makikita nyo po may 3 lines dito, Google Classroom. Papunta po dito, may plus sign. Dito po yung box of chocolates. Dito po yung domain account. Yung pong plus sign, pipindutin nyo lang po yun. Click nyo po yun. And then may lalabas po join class or create class. So, dahil teacher po tayo ay mag-create ng class. Pag click nyo po yun, ayan po ang lalabas. So, ayan po, 'di ba? Lumabas po. Lumabas po yung create class. So, ngayon, class name. Ano po bang pangalan ng class name ninyo? So, halimbawa po ako, ang estudyante ko po ay nasa grade 8. Grade 8, kunwari, ang estudyante ko po ay grade 8, grade 8, matapat, ayan po, o yung tinatawag nating section 2 po, grade 8, matapat, HE, sulat na po natin ating area, HE ay subject area, and then, ang ano po natin, sa amin po sa grade 8 ng HE, meron pong dressmaking class o yung area po namin. So, yan po yung sinulat ko. So, ngayon, ito po mga to, ika-copy paste lang po natin papunta dito. Pero kung ayaw nyo po mag-copy paste, gusto nyo, i-type nyo na lang po. Kagaya po niyan. Ano po yung section niya? Ang section po niya ay grade 8, matapat. So, ang susulat nyo po dito ay grade 8, matapat. Kung ayaw nyo po i-copy paste, ayan po, pwede nyo po siyang i-type. Kung masipag po kayo. Pero kung tinatamad po kayo, copy paste nyo lang po. Ito naman po yung copy paste. So, ang subject natin ay HE hairdressing. Ayan, nakita nyo po, di ba? Kakopy ko po, ayan, copy. And then, paste. Ayan, nandyan na po. So, room, halimbawa po, maglagay lamang po kayo ng room ninyo. Ang room po namin ay, halimbawa, room, phase 2 building, phase 2 building, room, library. Ayan po. Diyan po yung room namin. Using ko lang po itong phase 2. PH. Ayan. Phase 2 building, room, library. So, yan.
Then, click nyo po yung create. Ayan. So, wait lang po natin. Nag-create pa po siya. So, you have here now po yung ating pong classroom. So, yan po, no? Meron na po tayong classroom na na-create. So, balik po muna tayo sa labas ng classroom. Pipindutin lang po natin tong tatlong lines na to. O yung tinatawag nilang hamburger. Yung tawag nila hamburger. So, balik po tayo sa labas. Ayun. Naklik nyo po ba? Nakita nyo po na lumabas tayo. Ngayon, nakalagay pa lang po ito ay isang section. Ngayon, kung meron po kayong maraming section, let's say, per teacher, 6 na class po, lagay lang po natin, pindutin lang po natin tatlong lines na to. Nakikita nyo po ba yung mouse? Pindutin lang po natin yan, then click po natin. Ayan, makikita po ninyo yung edit, copy, archive. So, dun po tayo sa copy. Ayan, may lalabas pong ganyan, copy. So, copy of grade 8 Matapats, section 2 HE dressmaking. So, tatanggalin lamang po natin yung copy. Tas sulat, sorry po, na ano po yung grade 8. So, halimbawa po, ang section po ay magalang. Section 6 po ito sa atin. Hindi po ba? So, section 6, magalang. So, ito po, papalitan lang po natin. Para po mabilis, copy-paste nyo na lang po. Ayan. Copy. Paste. Okay? Yung room po natin, ganun po ulit. Paste to PH2 building library. Ayan. So, ayan po yun. So, then, click nyo lang po yung word na copy. Ayan po. Wait lang po natin. Copy. Wait lang po natin. Ayan, copying. So, ayan po. Nakita nyo po, di po ba? May dalawa na po tayo. So, ganun lang po yung pag-copy. Isa pa po, para makita nyo po ulit. So, copy. Pindutin po ulit natin itong tatlong lines na ito. Then, copy. Ayan po, lumabas po ulit siya. Tanggalin lang po natin ito. And then, halimbawa, section, ano naman tayo? Matatag, section 3. Matatag. Ayan, section 3 po. Section 3, matatag. So, ito po, papalitan lang natin ng matatag. Copy-paste yun na lang po para hindi po kayo mahirapan. Mga co-teachers, alam ko po kayang-kaya nyo po ito. Ayan. So, yung pong room, type nyo lang po ulit kung saan po kayong room na bibilang. PH2 building library. Kasi dun po kami nag-room eh. Ayan. So, copy nyo lang po. So, ayan po. May 3 na po kayong klase after po itong makopy. Wait nyo lang po. Wag po kayo matataranta kung mabagal po. Ganyan po talaga. Naglo-loading. Patience is a virtue. Ayan po. Ayan. So, may 3 na po kayong klase. So, halimbawa ma'am, itong ginawa nating parang paunang klase, no? Sabihin natin, ma'am, hindi po ito yung hawak nating section. Hindi po yan, pagdating po ng pasukan, nalaman ninyo na hindi nyo mahawakan to section na to. Paano po ang gagawin ninyo? Napaka-easy lamang po mga moms. Pindutin nyo lamang po ulit itong part na yan, itong 3 linya. Sorry po, 3 linya. Ayan, makikita nyo po yung 3 linya na yan. Nakita nyo po yung edit. Ayan, click nyo po yung edit. Ayan, lalabas po. Halimbawa po, ang napunta po sa inyong section ay matulungin. Ayan, matulungin. O, na-edit po natin, hindi po ba?
Tapos, ang section po ng matulungin ay section 10. Hindi po ba sa atin? O, kopyahin nyo na lang po ito, copy. And then, delete nyo po ito. And then, paste. Ayan po. And then, save. O, hindi po ba madali lamang po? Meron na po kayong section, matulungin, magalang, matapat. Ngayon, gusto nyo pagsunod-sunurin kasi parang ang section dito, section 10, dito 6, tas dito section 2. O, paano natin siya pagsusunod-sunurin mga ma'am? Pwede nyo po yan galaw-galawin. Ayan. Hawakan nyo lang po. Ayan. Magkakasunod na po sila, mga ma'am, mga sir. Sunod-sunod na po sila. Nandito na po yung section 2, nandito na po yung section 6, nandito na po yung section 8. So, paano ko po yung ginawa? Yung mouse ko po, dinala ko po dito, and then, right click po. Ayan. Ganun lang po. Right click. Para gumalaw po siya. Kumbaga, drag nyo lang, dadalin doon. Drag nyo lang, dadalin doon. Drag nyo lang. Ayan po. So, madali lang po mga moms. Kayang-kaya po ba natin? O ngayon mga moms, gusto nyong palitan to, pwede nating i-edit tong mga to pa. Kung hindi nyo po type yung kulay. Halimbawa, si grade 8 dressmaking. May makikita po kayo dito, subject team. Select team. Ayan. May teams po dyan. Meron po ditong English history, math science, arts, sport, others. Pwede po kayo dyan pumili. Ano po ba yung gusto nyo? Dahil tayo ay HE, yan. Pwede nating piliin yan. Yung kulay na yan. And then, select nyo lang po yung team para mapalitan yung kulay. And then, save nyo po. Ayan po. Balitan po. Okay po? So, halimbawa po yung kabila, balik na naman po kayo sa labas. Ito po, pindutin nyo lang yung 3 burgers dito, yung burgers na yan. Pindot, pindutin po yung classes. Ayan, lalabas po ulit tayo doon. Ayan, every time po na lumalabas tayo, pupunta po tayo dito sa pinaka main menu, makikita nyo po itong mga plus sign, itong chocolate bar, tapos ito po yung account ninyo. Okay po? So, tandaan po, yung plus sign, nandito po yung create class. Ito po, kumbaga, nag-shortcut po tayo, pero pwede nyo po itong pindutin to create your class. Yung kanina po, shortcut na po yung ginawa natin para po dumami yung inyong class. Ayan po. So, nandito po tayo sa pagpapalit ng themes, yung kulay. Halimbawa, hindi nyo po type yung color green. Tapos, ayaw nyo dito sa select theme. Ayaw nyo po. Di po ba? Pwede dito sa upload photo. Ayan, clinic ko po yung upload photo. Dito po sa upload photo, so you need to select a photo from your gallery. Dito po. Ayan po. Select photo from your computer. So, ayan po. Ayan. So, pili lamang po kayo. Nasaan po ba yung mga photos nyo? So, sa kalagayan ko po, nandito po lahat yun sa downloads. Mahilig po kasi ako kumuha ng picture sa internet. So, wait lang po. Puro certificate ko yung nandito. Sana? Ayun, yung mga photos po. So, pipili lamang po kayo ng mga photos diyan. Wait lang po. Nasaan na ba yung mga photos ko? Ayan. Ayan po. May mga photos po dito. Make sure lang po. Pili lang po kayo. And then, click nyo po. Open. Uploading po. Wait lang po natin. Hanggang mapuno po yung blue. Ayan. Sabi po dito, the photo you uploaded is too small. It must be at least 800 pixels wide and 200 pixels tall. So, ibig sabihin po, pipili po kayo ng photo na may malalaking tawag dito, may malalaking pixels. 800 to 200 pixels po. Wait po, pili po tayo. Wait, meron po ako nun eh. Ang hirap maghanap. Ito. Ayan. Wait lang po.
Ayan. So, ayan po mga moms. Malaki po siya. Kitang-kita naman po. Ayan, pwede nyo naman po siyang i-drag-drag lang para makita yung gusto nyong size. Okay. Ayan. And then, select po ninyo. Pindutin nyo lang po yung select. Ayan. Dahil nyo lang po, magpapalit po siya. Ayan. Pumasok po ba mga moms? Nakita nyo po ba yung team ko na palitan po? So, yun lamang po ang pagpapalit ng team sa classwork po. Balik po ulit tayo dito sa labas. Classes. Ayan po, nandito na po tayo sa labas. Nandito na po, may 3 classroom na po. Ayan po. So, yun po yung pag-create. Tandaan po, plus sign. Pasok po muna sa Google Classroom. Saan po yung Google Classroom? Ayan po, dito nyo po makikita, Google Classroom. Click nyo po yan. Pag-click nyo po, ayan, dahil nasa Google Classroom na po tayo, papasok po kayo dyan. Google Classroom. Plus sign. Create class. Class name. Lagyan nyo po ng pangalan ng klase ninyo. Halimbawa po, grade 8. Halimbawa po grade 8 matyaga. Yan, ang mga matyaga. Section 9. Hindi ako sure. Matyaga, sige na nga. Matyaga, kunwari section 9 po yan. Nakalimutan ko po eh. Sorry po. Ayan, section 9. HE. Ay. HE. Dressmaking. Ayan po, no? Section. Kopyahin nyo lang po. Copy. Ayan, copy po. Then, paste. And then, subject. Copy. Ay, sorry po. Copy. Nasaan na nangyari? Wala. Ando natin. Wala. Ayan, ando ko lang po. Sorry po. Ulitin ko po Andito po tayo sa classes. Create class. Ayan. HE. Grade 8. Mahirap mag-type pag di sanay. Ayan. Grade 8. Matyaga. Dapat po matyaga tayo. Ayan. Mag-type. Matyaga. HE. Dressmaking. Ayan po. So, copy nyo lang po ito. Copy. Paste. And then, ito po. Pwede nyo pong copy. Then, paste. Then, room. Sulat nyo lang po kung ano po kayong building. Paste to. Building. Library. Ayan po. And then, create. Creating po. Ayan po yung pag-create. Ayan. Ayan. Labas po ulit tayo mga moms. Dito sa classes. So, pagsusunod-sunodin ko po. Kasi every time po kayo may ginagawang bago, napupunta po siya dito sa unahan. So, para maayos nyo lang po, ayan, click and drag nyo po. So mapapansin nyo po, lahat po 0 student. Wala pa pong naka-enroll eh. Okay po? So, pag may mag-e-enroll po, magkakaroon po ng numbers of students yan. Ayan. So, buksan po natin yung isa. So, ayan po yung tinuturo. Dito po meron po tayo. So, nandito po tayo sa section 2. Merong stream, classwork, people, grades. So, sa stream po, ano po yun sa stream?
dito po sa stream, ito po yun yung pinaka-paste po kung saan pwede kayong magsulat ng kahit ano o makapag-share something sa mga estudyante nyo. Nandito po yung upcoming events. Pagka may gusto na po kayo ipa-assignment, ipa-quiz, dito po yung makikita lahat ng bata. Dito po yung mga thoughts ninyo, yung mga nais nyo pong reminder sa kanila, pwede nyo pong ilagay yun dito. So, share something with your student. So, pag-click ko nyo po yun, ito po yung makikita nyo. Meron pong for at saka all students. So, hayaan nyo na po yung for all students para lahat po sila nakikita. So, ito pong grade 8, pwede nyo pong i-click sila lahat. Grade 8, matyaga, magalang, matulungin. Ayan po. And then, na-click nyo na po yun. Nakita nyo po for classes. Kasi dito po sa labas, classes po, cancel. Wait lang. Dito po, wait lang po. Sige. Share with your class. Ano po ba i-share ninyo? Halimbawa, welcome students. Hashtag. Pwede po kayo maglagay ng hashtag dyan. I am happy. Sorry po. Hashtag pala yun. I am happy. Ayan. Welcome students. I am happy. Share your hashtag. Pwede nyo pong ilagay dyan. Share your hashtag 2. Yan. So, po-post nyo po yan. Posting. Ayan po, lumabas po siya. So, dito po sa posting, makikita nyo po yan. So, ngayon, balik po tayo sa labas ng classes para makita nyo lamang po. Doon ko po yung ginawa sa grade 8 matapat. Pero makikita nyo rin po, pag binuksan nyo po, andito rin po siya sa magalang. Ayan po, nakita nyo po, nasa magalang po. Babalik po ulit tayo sa labas, sa classes. Tingnan po natin ang grade 9 matyaga. Ayun po mga moms. Nandun din po siya sa section matyaga. And then, labas po ulit tayo para makita nyo lamang po. Grade 8 matulungin. Ayan po, nandito rin po siya sa grade 8 matulungin. Ayan po, balik po tayo sa classes. Ayan, sa matapat. Lahat po ng gagawin nyo sa isa, pag shinare nyo po doon sa 4 na class or 6 na class, pwede po. So, ito po, pwede na po mag-comment dyan yung mga estudyante ninyo. Pero pwede nyo rin po yung i-edit mga ma'am. Paano po natin i-edit? Yung general, ayun, sorry po mga ma'am, madali po ako. Nakikita nyo po itong parang gear dito sa labas, sa tabi ng box of chocolate kasi nandito po tayo sa loob ng stream. So, meron po ditong gear, ito po yung settings, familiar po kayo, meron po yan sa mga cellphone natin. Click nyo po yan. Pagpasok nyo po, makikita nyo po, dito po tayo sa general. So, makikita nyo po dito sa general, nandito po yung class code. Ito pong class code, mga ma'am, ayan, yung class code na yan. Ayan po yung ikakopy natin para pwede nating i-invite yung mga estudyante natin or yung mga gusto po nating invite para sa ating pong klase. So, dito sa stream, pwede po mag-pause and comment. So, bakit po ibig sabihin po, yung mga bata po, pwede rin silang mag-post doon and comment. Doon sa ginawa ko po, magko-comment sila and at the same time, pwede din po silang mag-post doon sa stream. So, kung ayaw po natin sila mag-post, ang lagay po natin, may pagpipilian po, student can comment only or is only teacher can post or comment. So, syempre, gusto rin naman po nating marinig ang ating mga estudyante or makausap. So, pwede po natin pindutin yung student can comment only. So, nakita nyo po, nag-ano po yung save. Ngayon, pwede po natin siyang i-save. Yan. So, nakasave na po yan. Ito po yung ating klase sa ngayon. Yan po.
Ayan po, no? So, grade 8 matapat. Ito po yung class code. Huwag niyo pong kakalimutan. Naka-display din po yan sa link natin. Dito po, ayan. Yung may color blue na yan. Yan po yung ating class code. Yung link na yan, pwede nyo po yung i-share sa mga magiging estudyante nyo. Ma-invite nyo po para dito sa magiging section 2. Ayan. Pwede rin po kayo mag-generate ng Meet link. Halimbawa po, gusto nyo pong makita sila meeting online, pwede nyo pong i-generate yan. Yan. Okay po, balik po tayo sa loob ng klase natin. Ay, nasa loob na po tayo ng klase natin. So, ngayon, welcome students. Ayan po, nag-share po ako ng something with my class. Pwede po yan, marami po kayong ma-share. Ulitin ko po. Click nyo lamang po yung 4 sa lahat ng section. And then, all students po, share with your class. Share with your class. Describe yourself in one word. Yan. So, pagka po na ano nyo po yan, post lang. Posting. Wait lang po. Ayun po. So, kada may bago po kayong post, yun po yung nasa taas. Nakita nyo po mga moms. Kanina ito po yung nilagay ko. Ngayon po, pinadescribe ko po sa kanila yung sarili nila. Ayan po, no? So, ayan po yung, ito po yung pinakalalaman ng stream. Kumbaga parang Facebook lang, pero more on ang makikita po natin, mga comment section lang. Ayan po. Next, dito po tayo sa pangalawa, classwork. Ayan. Nung clinic ko po yung classwork, ano po yung makikita ninyo? Andito po yung section nyo, andito po yung stream, nandito po yung classwork, yung people, yung grades, yung gear po ulit, yung box of chocolate, tsaka itong ating account, yung domain account. So, makikita nyo po yung create, meet, Google Calendar, class drive folder. So, pwede nyo po silang i-Google Meet, pwede po kayo mag-schedule through the Google Calendar, and lahat po ng mga folders na nasisave po sa dito po sa drive po natin. So, ano po ba yung pwede natin gawin dito sa create? May assign work to your class here. Ayan. Assignment, question, topics, organize, ganun po. So, pwede po tayong mag-create. Ayan. Create po tayo ng topic. Ayan. Topic. Week 0. So, sabi nga po sa atin, mag-create daw po muna tayo ng topic. Week 0, add. Create pa po tayo ng isang topic. Week 1. Add. Create po tayo ulit ng topic. Week 2. Add. Ayan. Kung gusto nyo po silang sunod-sunod mga moms, i-drag nyo lang po sila ito pataas. Kung gusto nyo po silang sunod-sunod mga ma'am, dadrag nyo lang po. Ayan. Ayan na. Week 0, week 1, week 2. So, sa week 0, ano po ba yung pwede mangyari dito? Yung halos kakastart pa lamang po ng klase natin. So, open lang po natin yan. Create po tayo ng material. Material po. Ayan. So, dito po sa material, mga moms, pwede po kayong mag-create dito. Tawag dito. Kasi may, pwede po kayo, ano po ba yung mga nagaganap dito sa umpisa ng klase? Meron pong rules and regulation,
kikilalanin po natin yung mga bata, kukunin po natin yung mga names nila. Di po ba yun po yung mga nasa loob ng week 1 ay ng week 0. So, bago po natin ito lagyan, ito po muna. Ayan, check nyo po ulit. Huwag nyo pong kakalimutan to mga moms para lahat na po ng klase makita po. Ano po? So, topic, dapat po nandito po tayo sa week 0. Ayan po. Week 0. So, title po natin ay Classroom, Virtual Classroom or Orientation. Lagyan natin para medyo social. Virtual Classroom Orientation. Ayan po. May virtual classroom orientation po tayo. Description. Ano po ba yung maaasahan natin dito? Orientation, objective po natin dito. Ano po ba yung maging objective natin dito? Objectives. Yan. 1. To get to know each student's names. Ano pa po yung mga gusto nyo malaman sa mga estudyante nyo? Hobbies, likes, dislikes. Pwede nyo pong mga itanong yan sa mga estudyante nyo. Para saan po? Number 2, to establish good and peaceful harmonious relationship in class by following rules and regulations. 3. To value the importance of the first day of class. Ayan. So, meron na po tayo. Ayan po yung objectives. So, bala po kayo dyan kung anong gusto nyo ilagay. So, ngayon, mag-a-add po kayo. Kung meron na po kayong nagawa, sa case ko po, may nagawa na po ako mga moms. Ayan. Dito sa Google Drive ko po, meron po ako mga lessons dito. Or meron po akong ginawang ayan. Sa Google Drive nyo po, may mga makikita na po kayo dyan kung nakapag-establish na po kayo. Ayan po. Naglagay po ako ng orientation day slide. Ayan. Insert ko lang po siya. I-click ko po yon. Kasi makikita nyo po may mga anik-anik po dyan. I-click ko lang po yon and then insert. Click ko po yung insert. Ayan. So, makikita nyo po, nandun po siya. So, po, yung mga bata po, pag makikita po nila ito din sa ating unang class. O ngayon, halimbawa po mga moms, gusto nyo po silang makilala isa-isa. Hindi po ba? Dito sa ating first day of class, pwede po kayong mag-create. Ayan. Mag-create po tayo ng forms para makilala nyo po sila. Ano po yung gusto nyo doon sa forms? Ayan, may maglalabas po. Ayun. Mag-create po kayo ng Google Forms para sa kanila. And then, ayan po, nag-open po ng bagong window. Ano po ito? Ano po yung gusto nyo? Personal profile. Profiling for students. Ano po ba yung gusto nyo malaman sa kanila?
Halimbawa, ang unang tanong po, so dito po sa Google Forms, ayan, halos kompleto na mga ma'am sa Google Forms, pwede nyo pong ilagay dito, short answer. Siyempre po, short answer lang naman eh. Ayan. Pwede nyo pong ilagay dito sa unang tanong, full name. Full name. Ayan. Full name. Tapos dito po sa short answer, dito po, ayan, lalagay po natin, syempre, required. O, full name nila. Tapos, pwede po kayo magsulat dito sa ilalim. Full name. Iba po, full name. Lalagyan nyo lang po ng example. Surname muna. Sorry mga moms. Surname. Give first name, and then middle initial. Ayan po. Pwede rin po kayo mag-set ng sample. Ayan. So, ayan po. So, short answer po. Ayan, lagay ko po required. Kasi po, pag hindi po required, hindi po sasagutan ng mga bata yan. I-skip po nila yan. Hindi po nila yan isasubmit sa inyo. So, meron na po kayo. Nakuha nyo na po yung full name nila. Lagyan natin ng number para makita po natin ng mas madali. And then, next, number 2. Ayan. Short answer po ulit tayo mga moms. Okay. Ano ba yung gusto nyo malaman sa kanila? Syempre, kung saan po sila nakatira. Address. Ayan. Address. Barangay. Para alam po natin kung taga saan silang barangay. Di po ba? Kasi madalas hindi po natin alam kung saan silang barangay. Ayan po. And then, na-type nyo na po. Required po ulit. Add po ulit natin. Nakikita nyo po ba itong plus sign na to mga moms? Yan po yun. Dadami siya. Plus. Ayan. Ano po ulit yung question natin? Short answer lang po tayo mga moms. Short answer. Question po ulit natin. Sorry po, balik lang po dito sa taas. Lalagyan ko lang question number 2 to. Sorry po Ayan. Balik tayo sa number 3. Mga moms. So, address with barangay. Next, ano po yung gusto nyo pong malaman sa kanila? Halimbawa po, alam nyo na po yung full name nila, alam nyo na po kung saan sila nakatira. Halimbawa po, gusto nyo po makuha yung name of father. Name of father. Ayan po. Lagay nyo po dito. Short answer. Ayan. Name of father. Pwede nyo po. Ayan. So, ito pwede nyo pong i-copy lang to. Itong nasa taas. Copy. Para yan na po yung gagamitin nila. Copy. Then, para kukopihin nyo na lang. Para ipipaste nyo na lang. Ayan. Hindi po ba? Short answer. Ayan. Next. Siyempre, gusto niyo pong malaman kung ano yung trabaho ng papa niya. For father's job. Job of father. So, short answer po ulit tayo. Re-require nyo lang. Ayan. Next, add po ulit. Siyempre, kung kinuha nyo po yung pangalan ng tatay niya, yung pangalan naman po ng kanyang nanay. Name of mother. Ayan. So, kagaya po ulit nun, copy-paste lang po ulit. Ay, sorry po. Ang kopya pula. Ay, ayaw niya. Why? Yun, danda lang po. Copy. And then, ayan. Paste. Ayan. Di po ba?
So, nakuha nyo po. Required nyo lang po ulit. Baka laktawan po ng mga estudyante nyo. Ayan. Next. Job of mother. Number 6. Job of mother. So, yan. Short answer. Ayun na. Kusa po nagbigay si Google Slide. Ay, si Google Forms po. Na short answer lang po yung ibibigay ng mga bata na sagot. Ayan po, no? And then, ayan na po, no? Nakuha nyo po. O gusto nyo pong dagdagan dito sa taas. Halimbawa, gusto nyo pong malaman yung birthday niya. Ayan. Kaya po ako nakapagsingit. Nakita nyo po mga moms, kanina wala po ito dito, hindi po ba? Nandito po tayo agad sa address. So pwede nyo pong lagay dito, birthday. 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 So, pwede nyo pong lagyan dito. Ayun, ma'am. Nagbigay na po siya ng ano dito. Month, day, year. Grabe, ang galing po ni Google Slide. Inunahan niya po ako. Di po ba? Ang dali po. Ayan. Okay na po yan. Ayan, date. Ayan po. Required nyo lang po. Ayan. Alam niyo na po kung kailan yung birthday niya. Ayan. Next. Kung gusto niyo pong dagdagan dito, gusto niyo pong malaman kung ilang taon na siya, add lang po ulit. May pumasok po sa baba. Ay, edit ko lang po to. Sorry po mga moms. Okay lang. Ito na lang. So, dito po age po niya. Kung gusto niyo pong malaman kung ilang taon na po yung bata. Ayan. Short answer. Number. May makikita po kayo. Ano po ba yung dapat number po? Ayan. So, yan. Number lang yung isagot niya. Hindi po, tawag dito, hindi po text or chat, sulat. Okay? Yan. So, yan na po yung mga gusto nyo pong malaman. Ano po yung gusto nyo malaman? Dagdagan po natin dito sa baba. Plus lang po tayo. Number 7. Religion. Ayan po, no? Siyempre po, hindi po multiple ang choice ang religion. Short answer lang po yan. Ayan po. So, yan. Pwede pong ganyan. Or kung gusto nyo po, kayo na magbigay ng answer sa kanya. Pero kung ano po, kayang-kaya naman po ito sagutan ng mga bata. Sila na po mag-answer nito. Ayan po. Magbibigay lang po kayo ng choices. Ayan po. So, ayan po. Meron na po tayo. Meron na po tayo nito. Nakita nyo po. Then, dito po sa gear. Punta po kayo sa gear. Ayan po. Para saan po yung gear na yan? Meron po dito general. Restrict users. Ayan po. Nakikita nyo po. Siyempre, importante po yan. Kung saan po sila magsasubmit. Tapos, pwede nyo po itong i-check. Huwag nyo na pong i-check yung edit after submit. Ay, pwede rin po pagka nagkamali po yung mga bata. Ayan. Save nyo po yan. And then, presentation, show link, submit another response. Ayan, pwede nyo pong show yan. Save lang. Balik po tayo ulit doon. Sorry po, hindi pa tapos. Quizzes. Hindi naman po siya quiz eh. So, okay lang po. So, ito po ay general lang. So, ayan po. Makikita nyo po. Dito po sa questions, ito po yung tanong nyo. Pag may nag-response na po, makikita nyo dyan pag may nagpasa na pong mga bata sa inyo. May sumagot po nyan. So, ito po, paano po natin to ilalagay dito? Ayan na po, no? Personal profiling per student. Paano natin ilalagay dito sa classwork? So, di po ba mga moms, nandito po sa Google Drive. Punta lang po kayo sa Google Drive nyo. Clinic ko po yung add Google Drive. Ayan. Makikita nyo po, nandun po yan. Kagagawa ko lang po yan mga moms. Ito po, personal profiling for students. Click ko lang po yan. Angyari. Wait lang mga moms. Ayan po. Ayun. Nag-click ako and then lumabas yung insert. Insert ko po. And then, ayun na po siya mga moms. Wala po kasi siyang pangalan eh. So, pwede ko po siyang lagyan ng pangalan dito. Ayun.
lalabas na po yan. Dito, lalabas na po yan mga moms. Sorry po. So, pag nakita po to ng mga bata, mga moms, i-ano ko lang po mga moms. I-refresh ko lang. So, virtual classroom orientation sa week 0 mga moms. Pag inopen ko po yan, ayan po, ito na po yung lalabas. Ayan po, may pangalan na po. Personal profiling for students. So, pag pinindot po nila to, makikita po nila yung welcoming slide, yung mga different, ano ko po. So, halimbawa po, open ko po. Ito po yung makikita ng mga bata. Welcome to my class. Ayan. Makikita nyo po yan. Ayan. Kung ano po yung nilagay ko. So, yun. Pwede ko po yan dagdagan. I-edit po sa darating na panahon. Kayo din po, pwede nyo po kayong gumawa ng ganyan. Ayan. So, dito sa week 0, meron po dito. Ayan. Pwede pa rin po kayo magdagdag. Ano po yung gusto nyo magdagdag? Balik po tayo dito sa classwork. Create. Material po. Ay, sorry. Nasaan na? Sorry. Wala. Nawala yung classroom ko, mga moms. Wait lang. Lumabas po ulit ako. Sorry po. Ayan, balik po ako sa Google Classroom ko na wala. Punta sa orientation slide na naklik ko po kasi. Ayan, punta lang po ako dito mga moms sa grade 8 Matapat Classworks. Ayan po. Dito po. Sa week 0. Ayan po no mga moms. Pwede ko po yung dagdagan. Balik po ako classwork. Create. Material po. Dahil meron na nga po ako nagawang una na po no. Ayan, balik lang po ako sa Google Drive ko. Kaya po maganda po mga moms. Gawa na po kayo pag mga may time po kayo ng lesson. Nasaan na nga ba yan? Ay, wala dito mga moms. Sige po mga moms, wala po dito yung nagawa ko eh. Nandun pala sa isang drive po pala. Pero pag ililipat ko po yun dito, next time po pakita ko sa inyo. Pero yun po yung pag-a-add lang po ng material po dun sa week 0. Halimbawa po, week 1 po. Week 1 na po tayo. Classwork po. Create po kayo. Halimbawa po, may pa-assignment kayo. Dahil dito po tayo sa 0 muna, magpapa-assignment po tayo. Assignment. Dress making. Yan. Instruction. Ito po, pwede po kayo mag-give ng instruction. Type nyo lang po, find a picture of a sewing machine, and its definition. Ayan. Yan na po yun. Pwede nyo na po silang bigyan ng instruction. Then, click nyo lang po ulit itong mga ma'am. Huwag nyo pong kalilimutan yung classes. Sa lahat ng estudyante po, definitely mga ma'am. O, ngayon yung points po. Ilan po ba yung bibigyan yung points sa kanila? Nasa inyo po yun. Pwede nyo po silang bigyan ng 10 points, 100 points, 50 points. Ano po ba yung gusto nyo? Ayan. So, ngayon po ay July. So, 28 po ngayon. 29 po ang due date. Dapat po maipasa nila kinabukasan. Time. Ayan po, wag naman po ninyo hintayin na hanggang alas 12 ng gabi bago sila magpasa. Halimbawa po kung hanggang alas 7, kung ang klase nyo po ay halimbawa 7 to 1 o'clock, o 2 o'clock po, 3 o'clock, 5 o'clock po ng hapon. Pwede po yun. Wag nyo rin pong pahirapan yung sarili ninyo na mag-late sila magpasa para po may deadline po talaga sila. Aware po sila sa time. Then sa topic po, ilagay nyo lang po siya sa week 0 para alam po nila na yun po yung kanilang assignment. Ayan po, doon nakagawa na po kayo. Napakadali lamang po nito dahil assignment lang po. And then, assign nyo lang po siya. Ayan.
Ayan mga moms. Hintayin lang po natin para makita nyo po na lumabas siya dun sa, papakita ko po sa inyo kung lumabas siya dun sa week 0. Para makita nyo po, week 0, ayan po. Sa isa, makikita nyo po siya kung may assignment na sila. So, ayan po, ito po yung assignment nila mga ma'am. Ayan, due date, nakalagay tomorrow 5 p.m. So, wala pa po nagpapasa. Ayan po, makikita nyo. Then, ito po, yung papasagutan nyo sa kanila. Or gusto nyo pong makita nila during that day. So, balik po tayo sa classwork. Create po tayo ng material para sa work week 1. So, kunwari mga moms, meron na po kayo, halimbawa po ang inyong lesson. Gawa po kayo ng lesson sa work week 1 ninyo. Lesson po ninyo ay, halimbawa po, sewing machine. So, ayan po, pwede po kayong all about sewing machine. Ayan. Pwede po kayo maglagay dyan ng ganyan. Description lang naman po yan, mga moms. It's all about sewing machine. And then, wag nyo pong kakalimutan ito. Click. Topic po. Para mapunta po tayo dun sa topic, puntahan nyo lang po. And then, add kayo. Ano po yung gusto nyo i-add? Ako po kasi meron na nga po akong advance. Ayan. Pwede po akong kumuha dito sa aking mga na-save na. Ayan po. Sewing machine. Ayan. Pwede po akong mag-insert. Ayan po. Makikita na po yun ng mga bata. Then, pause. Ayan. So, ang advice ko po sa inyo, gawa na po kayong mga advanced topic ninyo para mailalagay nyo po dito, mai-add nyo po, ma-attach nyo na po dito sa inyong mga assignment. Ayan po. Nakita nyo po, may sewing machine na po. So, dito sa matapat po yan, nandyan po lahat. Pero, pag lumabas po tayo mga moms, makikita na rin po natin siya sa 8 Magalang dito sa kanilang classwork. Ayan po. Sewing machine, dressmaking po. Ayan po. Punta po tayo sa classes po ulit. Punta po tayo sa Matyaga. Punta tayo sa classwork nila mga moms. Makita nyo po yung sewing machine, dressmaking po. Nandiyan na po yun sa kanila. Punta po tayo ulit dito sa labas mga moms. Punta tayo sa grade 8 matulungin. Punta po tayo sa classwork nila mga moms. Work week nila, sewing machine, dressmaking. So mga moms, kayang-kaya po ba? Kung hindi nyo po masyadong maintindihan, kung nabibilisan po kayo, ulit-ulitin nyo pong panoorin yung video. I hope po may natutunan po kayo ngayon. Thank you po and God bless po.